Ka-Express, ano nga ba ang nangyayari sa Gilas ngayon? Bakit nagkakagulo na ang ating mga kalaban? Kai Sotto at Junmar Fajardo ang kanilang tinarget na tapatan. Well, kung noon ay tayo ang nag-a-adjust sa ating lineup na makakamatch up sa mga kalaban, ngayon nag-iba na. Ang ating mga kalaban na ang naghahanap ng mga players at combination na makakapigil sa Gilas. Isang sakit sa kanilang ulo ang presence ng ating Twin Towers na sina Kai Sotto at Junmar Fajardo. Ayon sa ating source, ay nagpapalakas na ang lahat ng mga bansa at nag-upgrade sa kanilang front court. Ginawa na yan ng Chinese Taipei na kung saan kumuha sila ng isang 7-footer na mamaw sa rebounding at inside scoring. Ganon rin ang New Zealand na kinuha na nila ang lahat ng kanilang mga elite big men para itapat sa Gilas. Pero hindi lang ang New Zealand at Chinese Taipei ang nag-upgrade ng kanilang front court, kundi lahat ng mga teams. Kung wala man silang makikitang locals, ay tumitingin sila sa mga posibleng naturalized players. May mga bansa kasi na madali lang ang naturalization process, unlike dito sa Pilipinas na umabot pa ng siyam-siyam. 1 hanggang 3 taon ang naturalization dahil dadaan pa sa Kongreso. Pero kung nag-upgrade man ang ating mga kalaban, ang Gilas naman ay ganun pa rin ang 12-man lineup na merong 1 o 2 reserve players. Sa ngayon ay wala pa tayong natutunugan na magdagdag ng players si Coach Tim Cone kahit na hindi makakalaro si Kai Sotto sa FIBA Asia Cup. Kaya nga merong katanungan kung bakit hindi magdagdag ng isa pang big man o isang shooter and place kay Kai Sotto pansamantala ngayong kulang pa ang players ng Gilas. Although the most logical replacement ay si Japet Aguilar na serviceable at napaka-athletic pa rin kahit may edad na. And now with Ginebra ay nagkaroon ng resurgence ang kanyang career. Ngayong siya na ang tumatayong leader ng team being the most experienced sa kanilang roster. So Ka-Express, isang nakakagulat na development ang nangyayari ngayon sa mundo ng Asian basketball. Dati, tayong mga Pinoy ay laging nangangapa, umaasa sa milagro at nag-a-adjust ng ating national team para lamang makasabay sa malakas at laki ng mga kalaban natin sa Asia. Pero ngayong taon, iba na ang kwento. Tila ba baligtad na ang sitwasyon dahil habang tumatagal, hindi na tayo ang naghahabol, kundi tayo na ang hinahabol. Yes, Ka-Express, Gilas Pilipinas na ngayon ang tinarget ng buong Asia at ang dahilan, isang tandem na halos ikinabahala ng ating mga karibal. Sina Kai Sotto at Junmar Fajardo, ang bagong tinaguri ang Twin Towers ng Philippine basketball. Well, hindi na bago sa atin si Junmar Fajardo, ang gentle giant ng PBA na sa loob ng maraming taon ay kinatatakutan sa loob ng paint. Pero ngayong pinagsama siya sa isang 7'3" na batang halimaw sa katauhan ni Kai, ibang klaseng problema na ito para sa ibang bansa. Ang kombinasyon na ito ay hindi lang basta height advantage, ito ay halimaw sa rebounding, shot blocking at inside scoring. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit ang mga kalaban natin sa FIBA Asia Cup at Olympic qualifiers ay biglang naging abala sa pag-restructure ng kanilang mga front courts. Ang dating tahimik na off-season ng mga teams gaya ng Chinese Taipei at New Zealand, ngayon ay parang naging recruitment war. Lahat nag-upgrade, lahat may planong tapatan ang Kai Junmar combo. Ang Chinese Taipei Ka-Express ay tahimik pero matalino sa kanilang galawan. Kumuha sila ng isang 7-footer na hindi lang basta matangkad, kundi rebound specialist at may touch sa loob. Hindi na nila pinabayaan na mapag-iwanan pa. Ganoon din ang New Zealand na kilala sa physicality at disiplina. Ngayon ay nagsama-sama na ng kanilang elite big man at ayon sa ating source, ang focus nila ay hindi lang manalo. Pero Ka-Express, habang nag-upgrade ang buong Asia, tila tahimik ang Gilas. Kung tutuusin, sa kabila ng hindi makakalaro si Kai Sotto sa FIBA Asia Cup dahil sa kanyang injury, wala pa rin tayong balita kung may ipapalit ba sa kanya o kung magdagdag man lang ang ating 12-man roster. Naging palaisipan ito ng mga fans at observers, bakit hindi tayo proactive? Bakit hindi tayo nagdagdag ng isa pang big man
o kahit isa man lang shooter bilang backup pansamantala. Sa international level, kahit isang tao lang ang mawala sa rotation ay pwedeng magbago ang takbo ng laro. Kaya't napakalaki ng epekto ng pagkawala ni Kai kahit pansamantala lang. At isang obvious na pagpipilian sana ay si Japet Aguilar. Oo, alam natin na may edad na si Japet, pero hindi pa rin matatawaran ang kanyang athleticism at presence sa loob. Sa Barangay Ginebra, siya na ngayon ang tumatayong leader at tila nagkaroon ng resurgence ang kanyang career matapos ang ilang injury years. Kaya't kung kailangan natin ng isang big man na may experience, may depensa at kayang sumabay sa bilis ng international play, iribat si Japet ang sagot nun. Pero hanggang sa ngayon ka-express, wala pa ring malinaw na anunsyo mula sa Gilas Camp. Tahimik si Coach Tim at parang ang plano ay magtiwala na lang sa kung sino ang available. At ngayon, ang ironic twist, sa sobrang lakas ng Gilas frontline, ang buong Asia ay naghahanap ng paraan para pigilan ito. Pero tayo mismo, hindi pa rin sigurado kung paano natin i-maximize ang advantage na ito. Parang may ginto na tayo sa kamay, pero iniisip pa rin kung paano ito gagamitin. At sa sports, lalo na sa basketball, hindi sapat ang may star players ka. Kailangan mong suportahan, bubuuin ng tamang sistema at planuhin ang bawat rotation. Alam natin, hindi lang height ang basihan ng tagumpay, pero sa mga international tournaments, sobrang laki ng advantage kapag meron kang towering presence sa loob. Kaya ngayon pa lang, dapat may contingency plan na tayo. Kung hindi makakalaro si Kai sa ilang games, dapat meron tayong ready na kapalit kahit pansamantala lang. Dahil kapag sabay na nawala ang rebounding at interior defense, tiyak tayong babagsak sa mga crucial moments at ayaw nating maulit ang mga heartbreaks ng nakaraan. Pero ka-express sa kabila ng mga tanong at kakulangan sa rotation, hindi pa rin natin may kakaila na ibang klase na talaga ang respeto na binibigay ng ibang bansa sa Gilas Pilipinas. Kung noon, kinukutya lang tayo, sinasabing puro puso pero kulang sa height. Ngayon, ang buong Asia ay naglalatag ng plano, hindi lang para manalo, kundi para makalaban lang tayo ng pantay. At sa international basketball, that kind of fear, that kind of respect, hindi basta-basta. So, ibig sabihin, we're doing something right. We just have to be smart enough to not waste this moment. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.